At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, magbugtong ka at magsalita ka ng talinhaga sa sangbahayan ni Israel. At iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, isang malaking agila na may mga malaki at mahabang pakpak na puno ng mga balahibo, na may sari-saring kulay, na paroon sa Libano, at kinuha ang dulo ng sedro. Kaniyang binali ang pinakamataas na sariwang mga sanga niyaon, at dinala sa isang lupain na kalakalan. Inilagay niya sa isang bayan ng mga mangangalakal. Kumuha rin siya sa binhi ng lupain, at itinanim sa isang mainam na lupa. Itinanim niya sa tabi ng maraming tubig, kanyang itinanim na parang puno ng kahoy na sauce. At tumubo, at naging mayabong, na puno ng baging na mababa, na ang mga sanga ay patungo sa dako niya, at ang mga ugat niya ay nasa ilalim niya. Sa gayoy, naging isang puno ng baging, at nagsanga, at nagsupling. May iba namang malaking agila, na may mga malaking pakpak, at maraming balahibo, at narito, ang puno ng baging na ito ay pumihit ang mga ugat niyaon sa dako niya, at isinupling ang kanyang mga sanga sa dako niya mula sa mga pitak na kinatatamnan upang kanyang madilig. Natanim sa isang mabuting lupa sa siping ng maraming tubig upang makapagsanga at makapagbunga upang maging mabuting puno ng baging. Sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, giginhawa ba gayaon? Hindi ba ganya bubunutin ang mga ugat niyaon at kikitlin ang bunga niyaon upang matuyo, upang ang lahat na sariwang ladlad na mga dahon niyaon ay mga tuyo, at hindi sa pamamagitan ng malakas na bisig o maraming tao ay ito'y mabubunot sa mga ugat. Oo, narito, yamang natanim ay giginhawa baga? Hindi baga lubos na matutuyo pagka nahipan siya ng hanging silanganan? Matutuyo sa mga pitak na tinubuan niya. Bukod dito'y, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Sabihin mo nga sa mapanghimagsik na sangbahayan, hindi ba ganinyo nalalaman ang kahulugan ng mga bagay na ito? Saysayin mo sa kanila. Narito, ang hari sa Babilonia ay dumating sa Jerusalem, at kinuha ang hari niyaon, at ang mga prinsipe niyaon, at dinala niya sa Babilonia. At siya'y kumuha sa lahing hari, at nakipagtipan siya sa kanya. Isinailalim din niya siya sa panunumpa, at dinala ang mga dakila sa lupain, upang ang kaharian ay mababa, upang huwag makataas, kundi sa pag-iingat ng kanyang tipan ay mapatayo. Ngunit siya'y nang himagsik laban sa kanya, sa pagpapadala ng kanyang mga sugo sa Ehipto, upang mabigyan nila siya ng mga kabayo at maraming tao. Giginhawa baga siya? Makatatanan baga siya na gumagawa ng ganyang mga bagay? Makatatahan kaya siya na sumira ng tipan? Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, tunay na sa dakong tinatahanan ng hari, na pinaggawaan sa kaniyang hari, na ang sumpa ay hinamak niya, at ang tipan ay sinira niya, siya nga'y mamamatay sa gitna ng Babilonia na kasama niya. Kahit si Paraon man, 10 ng kanyang makapangyarihang hukbo, at malaking pulutong sa pakikidigma ay walang magagawa, pagka sila'y magtitindig ng mga bunton, at magtatayo ng mga katibayan, upang pumatay ng maraming mga tao. Sapagkat kanyang hinamak ang sumpa sa pagsira ng tipan, at narito, naiabot na niya ang kanyang kamay, at gayunmay ginawa ang lahat na bagay na ito, siya'y hindi makatatanan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, buhay ako, walang pagsalang ang panunumpa sa akin na kanyang hinamak, at ang tipan sa akin na kanyang sinira, aking pararatingin sa kanyang sariling ulo. At aking ilalagay ang aking panilo sa kanya, at siya'y mahuhuli sa aking silo,
at dadalhin ko siya sa Babylonia, at siya'y aking hahatulan doon dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang laban sa akin. At ang lahat niyang mga tanan sa lahat niyang pulutong ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak, at ang nalabi ay mga ngalat sa bawat dako, at inyong malalaman na akong Panginoon ang nagsalita niyaon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: Kukuha naman ako sa dulo ng mataas na sedro, at aking itatanim. Sa pinakamataas ng kanyang sariwang sanga, ay puputol ako ng supling, at aking itatanim sa isang mataas na bundok at matayog. At sa bundok na kaitaasan ng Israel, ay aking itatanim, at magsasanga, at magbubunga, at magiging mainam na sedro. At sa lilim niya oy tatahan ang lahat na ibon na may iba't ibang uri. Sa lilim ng mga sanga niyaon magsisitahan sila. At ang lahat na punong kahoy sa parang ay makakaalam na akong Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy, nagtaas sa mababang punong kahoy, tumuyo sa sariwang punong kahoy, at nagpanariwa sa tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsalita at gumawa niyaon.